Ayon sa mga mambabatas, ang value-added tax o VAT sa produktong petrolyo ay direktang nagpapataas sa presyo ng langis na agad din na ipapasa sa pamasahe at presyo ng mga bilihin. Kaya naman giit nila kung babawasan o isususpende ang VAT, agad itong mararamdaman ng publiko sa mas mababang presyo. Dito sinabi din ni Senator Francis Cheese Escudero na maaaring gamitin ang tinatayang 13 billion pesos hanggang 14 billion peso windfall mula sa VAT sa langis bilang tulong sa mga apektadong sektor. Aniya, hindi dapat ituring nakita ng gobyerno ang dagdag na koleksyon kundi ibalik ito sa taong bayan. Samantala, binigyan din ni Senator Panfilo Ping Lacson na dapat pag-aralan ang mas epesyente na paraan ng pagtulong kaysa sa tradisyonal na ayuda na aniya ay may problema sa implementasyon. Ayon sa kanya, hindi lahat ng tunay na apektado ay naaabot ng cash assistance. Iginit din ni Senadora Loren Legarda na mas mabilis ang epekto ng pagbabawas ng buwis kumpara sa ayuda na dumadaan pa sa proseso ng beripikasyon at distribusyon. Dagdag pa niya, ang pagpapanatili ng VAT sa gitna ng pagtaas ng presyo ay nangangahulugang kumikita ang gobyerno habang nahihirapan ang mga mamamayan. Sa Kamara, isinusulong ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste ang pagpapababa mula sa 12% ng VAT hanggang 10% at ang pansamantalang pagsususpindi nito sa langis. Ayon sa kanya, marami nang sumusuporta sa panukala, ngunit kailangan na ito na isalang sa botohan. Samantala, sinabi ni Kamanggagawa Party List Representative Elijah San Fernando na bilang bahagi ng publikong apektado na ang hindi pagpapababa ng presyo ng bilihin bunsod ng di pagtanggal ng VAT ay nakapagpapahirap sa nasabing sektor. Kanya namang siniyasat sa kamakailang pagdinig ng Legislative Energy Action and Development Joint Committee na walang rason ang ahensya ng DOLE upang itaas ang sahod ng mga manggagawa. Sa kabila nito, nagsusulong sina Speaker Faustino Bojidi III at House Majority Leader Sandro Marcos ng panukalang targeted ayuda tulad ng nasa Kalinga Act. Layunin nito magbigay ng direktang tulong sa mga sektor na nabibilang sa transportasyon, agrikultura at mababahabang sahod ng mga pamilya. Ngunit ayon sa ilang mambabatas, hindi ito agad natutugunan ang ugat ng problema na mataas na presyo ng langis. Giit pa ng Makabayan Bloc, mas makabuluhan ang pagbabawas ng buwis kaysa sa limitadong subsidiya. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network.